Maraming mga free agents na available ngayon at ang Magnolia Chicken Templados ay tumitingin doon sa iba na pwede nilang madagdag sa kanilang lineup. At sa tingin natin, ang pwedeng kunin ng Magnolia ay itong si Kelly Williams at si Mac Bello. Si Kelly Williams, alam natin matagal yan naglaro dito sa TNT Tropang Giga, pero ngayon ay isa na siyang unrestricted free agent at pwede siyang kunin ng Magnolia bilang backup player. Plus of course itong si Mac Bello, alam natin kung anong kanyang kakayahan. At itong si Mac Bello pwede yan dito sa Magnolia Chicken Templados bilang isang backup power forward para dito kay Xavier Lucero, o pwede rin ito na maglaro na small forward. Kasalitan naman itong si Aris Dionisio at si Calvin Abueva. Itong si Mac Bello, bata pa yan, hindi pa naman katandaan, kaya pwede pa nilang gamitin yan. Kinakailangan mabigyan lang ito ng playing time para bumalik yung kanyang kumpiyansa dito sa kanyang dating laro. At kapag yan ay nangyari, napakahusay nitong si Mac Bello dahil yan ay merong 3-point shot. Pwedeng maging stretch 4 ito para dito kay Coach Chito Victorero. Ito si Kelly Williams, matanda na yan talaga. So limited minutes na lang ang mabibigay. Pero pwede pa rin niyang magamit pang depensa, for example kay Junmar Fajardo o kaya sa iba pang matatangkad na players. Kung nanonood kayo ng TNT, makikita nyo naman na kahit limited minutes itong si Kelly Williams, may natutulong pa rin yan sa kanyang koponan at nasa kondisyon naman. Kaya sa tingin ko maganda kung madagdag nila dito sa kanilang lineup itong si Kelly Williams. Wala namang sa Magnolia, mawawala sa Magnolia kung susubukan nila ang mga nasabing players. Kaya sa tingin ko, magandang addition itong mga nabanggit na yan para lalong lumalim yung front court ng Magnolia. Sa ngayon, ang Magnolia pwede na nilang tanggalin itong si Russell Escoto dito sa kanilang lineup kung kukunin nila si Kelly Williams at pati na itong si Mac Bello. Kaya sa tingin ko kahit a couple of conferences lamang na contract ang ibigay ay pwede na nilang subukan yan. Ang TNT Tropang Giga ay hindi pa rin sumusuko dito sa plano nilang kunin itong si Jason Perkins mula sa Phoenix Fuel Masters. Maraming mga teams na nagkaka-interest dito, pero hanggang sa ngayon ay nagmamatigas itong Phoenix at talagang ayaw nilang i-trade. Tignan natin kung hanggang kailan papayag itong itong Phoenix Fuel Masters sa ganitong sitwasyon. Siguro ang iniintay ng ibang teams ay ito mismo si Jason Perkins ang mag-request na ma-trade mula dito sa Phoenix Fuel Masters. At kapag yan ang nangyari, dito natin makikita kung ano ang gagawin ng management ng Phoenix. Kung sakali kasi na yung player mismo mag-request na ma-trade, syempre, usually nangyayari ay pinapayagan na ng mga teams. Dahil syempre, kung ayaw na ng player sa kuponan mo, edi mas mabuti i-trade mo na. Pero hihingi ng mataas na price itong Phoenix, obviously, dahil franchise player nila itong si Jason Perkins. Ang tanong, sino naman kaya ang may offer ng TNT na kapalit? Posible na itong si Poy Eram ang ibigay nila. Ang sabi ng iba, baka si RR Pogoy, pero sa tingin ko hindi sasapat kung si RR Pogoy. Dahil ito isang veterano na at alam natin meron mga issue sa kalusugan nito, kaya baka hindi sasapat yan. Kung si Poy Eram may 100%, baka pumayag na ang TNT. Pero yun nga lang, kung ibibigay ng TNT si Poy Eram, lalo silang mawawala ng center dahil merong ACL injury itong si Brandon Rosser at itong si Jewel Ponferrada nandito na sa Blackwater Bossing. Kaya sa tingin ko medyo mahihirapan ngayon itong TNT na mag-decide kung sino maibibigay para kay Jason Perkins. Ang isang solusyon dyan ay pwede nilang isama dito sa trade itong Blackwater para makakuha ng big man itong Phoenix Fuel Masters o di kaya naman itong NLEX Road Warriors. Pwedeng ibigay itong si Michael Miranda o di kaya itong si Ato Olar dito sa Fuel Masters para meron naman sila na maging sentro na tutulong dito kay Kai Balungay. Kaya yan ang pwedeng gawin ng TNT.